Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kabataang Pilipinong nakikinig ngayon. Welcome sa ating podcast kung saan tatalakayin natin ang isang napapanahong issue, ang pagtaas ng paggamit ng AI chatbots bilang alternatibo sa emosyonal na suporta at mental na tulong. Sa panahon ngayon, napakaraming Pilipino, lalo na ang kabataan, ang kumakausap sa AI chatbots hindi lamang para magtanong, kundi para na rin maglabas ng saloobin at manghingi ng tulong pang-emosyonal. Ngunit, ang tanong na kailangan nating tanungin ay, hanggang saan ba kayang punan ng AI ang pangangailangan ng kabataan pagdating sa kanilang pangkaisipang kalusugan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung ito ay makakatulong, ang lista ng mga pinagkunan ng impormasyon para dito ay nasa description ng post nito. Marami ng pag-aaral ang nagsasabing dumarami ang mga AI users na komportable makipag-usap sa mga AI chatbots tungkol sa bigat ng kanilang damdamin. Totoo to, nakakatulong ang AI chatbot sa mabilisang pagbibigay ng payo, suporta at kausap. Pero kung masusuriin natin, may malaking problema ito. Hindi nito lubusang nauunawaan ang malalim na konteksto ng emosyon ng isang kabataang Pilipino. May limitasyon ng AI. Hindi nito kayang iproseso ang nuances ng kultura, karanasan, trauma, nararamdaman ng isang tao ngunit hindi sinasabi, at verbal na lengguwahe. At dahil dito, mahalagang tanungin natin, bakit hindi sapat na AI lang ang maging pangunahing pinagkukunan ng emosyonal na suporta ng kabataan? Oo, mabilis magbigay ng sagot ang AI, ngunit hindi ibig sabihin nito ay totoo, sapat, at masasandalan ng suportang may bibigay nito. Bagamat dumadami na ang gumagamit ng AI chatbot sa ganitong paraan, malinaw na hindi nila ganap na mapapalitan ng interaksyon at tulong na tao lamang ang makapagbibigay. Ito ay dahil ang ugnayan ng mga tao ay nakabatay sa kanilang mga karanasan na hindi kayang gayahin ng isang makina, tulad ng pakikiramay, pagkakapareho ng pinagdaanan, at responsibilidad sa isa't isa sapagkat nagbibigay lamang ito ng programmed responses. Ayon sa mga eksperto na sinatangalan, isang professional researcher sa De La Salle University, bagamat ang mga AI-driven chatbots ay maaaring tumulong sa pagbibigay ng madaling ma-access na suporta sa kalusugang pangkaisipan, kulang sila sa tunay na empatiya at kultural na pag-aangkop na mahalaga para sa mga Pilipinong gumagamit. Hindi kayang tumbasan ng AI ang authentic connection na nakukuha natin mula sa totoong kaibigan, pamilya, o profesional. Kasi unang-una, wala itong sariling karanasan sa buhay. Wala itong tunay na kakayahang makiramay. At syempre, wala itong personal na emosyonal na responsibilidad sa taong kausap niya. Kahit gaano pa katalino ang AI, program response pa rin ang ibinibigay nito. At dahil mababaw lang ang kaya nitong intindihin, may posibilidad na maling interpretasyon, maling payo, o simpleng surface level comfort lang ang may bibigay nito. Kaya maraming kabataan ang nakakapansin na kahit nakakausap nilang AI chatbots na ganitong paraan, hindi naman talaga gumagaan ng kanilang pakiramdam. Kung gumaan man, pansamantala lamang ito. Ayon sa More Than Just Talk na aklat mula sa Ateneo Press, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kapwa dahil ito ang nagbibigay ng malalim na pag-unawa at koneksyon. Mga bagay na hindi kayang pantayan ng artipisyal na sistema. Ipagpalagay natin na maganda ang intensyon ng AI chatbots na kanilang gamit, ngunit hindi sila therapist, hindi sila tunay na kaibigan, at hindi sila ekspertong tagapagpayo na may tunay na karanasan at malalim na pag-unawa sa nararanasan ng isang individual. Marami sa atin, lalo na yung mga lumaki sa digital age, minsan napagkakamalan nila na sapat na AI companionship. Pero ang totoo, maaari pa itong magpahina ng kanilang social skills at maging dahilan
kung bakit mas nahihirapan silang maglabas ng saloobin sa mga taong may kakayahang tumulong. Hindi sapat ang AI sa mga mental na problema, lalo na yung mga malalalim at mabigat, tulad ng anxiety, trauma, depression, at identity crisis. Sa ganitong mga problema, kinakailangan ng mga trained counselors, licensed psychologists, at totoong kaibigan. Ano nga ba ang mangyayari kung ginawa mong pangunahing pinagkukunan ng suporta ang AI chatbots? May mga pagkakataong malinaw na hindi dapat AI ang sandalan. Unang halimbawa dito ay ang kakulangan sa privacy clarity. Hindi laging malinaw kung papaano inaalagaan ito ang mga napag-usapang impormasyon mula sa ibang tao. Pangalawa, hindi laging tumpak at tugma ang ibinibigay na pahayag nito o ang tinatawag nating hallucinated responses. Panghuli, hindi ito crisis safe sapagkat hindi kayang tumulong ng AI pagdating sa mga emergency level emotional na pagkabalisa. Di tulad ng mga ekspertong may sinusundan na protocols. At ayon sa pagsusuri ni Dizon noong 2024, isang panganib ito kung mas pinaniniwalaan na ng kabataan ang chatbot kaysa sa tunay na kausap. Dahil maaari itong humantong sa mga maling pag-unawa sa sarili at paglala ng kanilang problema. Kaya, ano na ang say o masasabi mo sa isyong ito? Ang AI chatbots ay pwedeng maging dagdag na tulong, pero hindi dapat maging pangunahing sandigan. Mabisa sila para sa mabilisan at panandaliang tulong, ngunit sa usaping emosyonal ng kalusugan, mental well-being at mga malalim ng problemang mental, walang makakapalit sa tunay na koneksyon sa tanging kaibigan, pamilya at profesional. Kung ikaw ay kabilang sa kabataang Pilipino na nakikinig ngayon, lagi mo itong tandaan. Hindi mo kailanman kailangan harapin ang mga problema mo ng mag-isa. May mga taong handang makinig at maintindihan ka, higit pa sa kahit anong chatbot sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y magsilbi ito bilang paalala na ang teknolohiya ay dapat magsilbing gabay lamang sa atin at ang masinsinan na tulong ay nagmumula lamang sa ating kapwa-tao.